Gagawin tayo, ano to, active subwoofer na concert. Yan, concert KS15W Super Bass Amplifier. Ano ba problema nito? Ang problema nito mga boss ay gumagana naman. Sabi ng may-ari pumutok ang fuse, pero nung inaktual namin kahapon, buo naman. Chinik ko yung bias nito, okay naman. Yung power transistor niya pala ay 2EC 3264 at saka 2SA 1295. Ito yung capacitor niya, 6,800 microfarad, 63 volts dalawa, tapos IN 5401 at ito na na diode, tapos ito yung relay niya. So ito yung pinaka-amplifier circuit niya. The problem is walang sound, sabi ni customer. So inon ko, nagsiswitch naman yung relay, pero nung habang chine-check namin, may umiinit. Napansin ko dito na umiinit yung part na to. I-off muna natin saglit. So okay yung amplifier section dito sa may input, yung supply para sa IC na yan, sa 4558. At saka napansin ko rin na mukhang ano na mukhang loose connection na rin yung ayan loose na rin yung siguro sa pag-vibrate i-resolder natin. So ito yung supply niya dito, tapos tatawid ng graphing resistor, wala na. So pagdating dito wala na, kuha tayo ng tester. I-demo ko sa inyo, tapos ilagay muna natin dito sa ito yung tester natin. Yan, naka-bolts. Pag pinower on mo yan, saan ba natin pwede itong ilagay? Ito, ground. So may supply siya dito, 46, 45. Pagdating dito sa kabila, drop na. Ibig sabihin may shorted na yan. Dito meron pero mataas. So dadaan pa naman siya ng regulator. Patayin natin. So baka may shorted tong isang linya. Buzzer tayo. Sira na tong buzzer ko. Ulitin natin. Wala na, ayun, nagbabas pa. Tingnan natin kung shorted. Shorted nga mga boss. Shorted nga yung isang linya. Ngayon bubuksan natin yan. Ito. Nakakabit siya dito. Malikabok na rin, oh. Kailangan ito siguro mahanginan na rin. Pero mamaya na. Mamaya na natin yun yan, tawag dito, tanggalin yung alikabok na yan pag natapos na tayo mag-repair. Kalasin muna natin yung speaker terminal. Yung supply ng preamp ang nawala or abnormal, hindi gaanong nagpa-function. Shorted yung isa naman ay mataas. Active subwoofer na sabi ng may-ari pala, vlog ko daw. Ayan, tama-tama, ginawa natin ng video. Shoutout pala sa may-ari nito, kay kay Kuya Tunog Kalye. So tingnan natin dito sa para ma-shoutout natin. Nandito yung chat namin yan. Nasaan na ba yun? Kalye 13 pala, ng Tunog Kalye. Kalye 13. Ba yan? Hanapin natin yung chat dito ni Kuya Kalye 13, 17 hours. Ayun, ito yung may-ari niyan. Yan, ito si Kalye 13. Shoutout. Yan yung sabi niya na Tapos shoutout din natin yung isang customer natin na bumili ng pyesa dito. Nagpapa-shoutout ko daw siya, si Kuya bumili ng pyesa, yan si Kuya Rachel Alejandro. Yan, kita ba dyan? Yan, shoutout sa iyo, boss. Salamat sa pag-order sa akin ng pyesa. Okay, so sana tayo magkakalas na tayo nitong sabi ng may-ari,
pinalitan niya na to na resistor. Tingnan natin kung anong valueng nilagay niya. Umiinit eh. Kasi may napansin daw siya dito na nasunog. Ayun nga, sunog nga mga boss oh. Sunog yung ano, resistor at saka ano ba value nito. Tanggalin muna natin. Ayan nga. Sunog yung ano, tsaka may kalawang rin. Palitan na rin siguro natin to pero mamaya na. Ito muna unahin natin yung dalawang regulator. 7812 ay hindi pala kita dyan. 7812 at saka ano. So kakalasin natin tong dalawa. Ang nakalagay kasi dito ay ano ba 28 ano. So kailangan talaga natin kalasin at saka linisan para makita natin yung pyesa. So saglit lang mga boss at hahanapin ko muna yung brush ko. Balikan ko kayo. So nilinis na natin. Ito yung chinik natin na shorted. So ito yun yung sunog na pyesa. So kailangan siguro kalasin ko to. Ito at saka sinerdite at saka itong dalawa. Para ma-check natin yung palibot kung may nadamay. Kung may sira mamaya update ko kayo mga boss. Pull out ko lang to at saka yung panghinang ko hindi nakasaksak. Saglit lang. Update ko kayo mamaya. Natin dito sunog yung isang resistor. Tapos ito mukhang ayun ang kinabit ng may-ari. Pero may problema pa. Yung isang diode, ito ata yun, shorted. Gumamit tayo ng analog. I-demo natin. Yung deflection niya ay yan, baliktarin natin. Yan. Shorted na yung isa, yung dito yan. Ito yung ano niya, dropping resistor niya. 7812, ang dalawang single diode ay 30 volts na 1 in 4751. Medyo may something weird lang sa design na to. Hindi naman sa nagmamarunong ako. Pero usually sa pagkakaalam ko, yung maximum input voltage nitong mga regulator ay nasa 24 volts, yung pinaka safe zone niya. So gagamit ka ng dropping resistor tapos yung diode na 30 volts. Parang tawag dito, parang hindi siya safe. Nabubulol ako. Hindi siya safe. So bala ko dito, palitan tong single diode ng at least 15 volts yung input voltage niya para hindi naman masira yung regulator. Tapos yung mga dropping resistor, bala ko din palitan yan ng ibang value o idodoblehin ko. Meron pa ata ako ditong 820 kasi parang ang katulad nito sa kapareos nung sa mga relay section ng na from 50 volts na sa ata yung supply nito. So dropping natin, meron pa naman tayo ditong 820 yan magkasama. Gagawin natin ganun dalawa para hindi siya gaano kumbaga. Ang gagawin ko dito, papatibayin ko yung Pero ito, double check pa natin yan. Kung goods siya. Wala namang, sa initial check up ko, from input to output, hindi naman siya shorted. Yan kasi yung pinaka-importante dyan na dapat yung input at saka output voltage ay hindi hindi siya shorted. Kasi delikado pag shorted yan, si back to mga 4558 IC na yan. So, pag tumawid dyan. Okay, so from dito kasi high voltage yan yung galing sa capacitor. Tapos i-drop niya. Parang hindi siya para sa akin. Sa base sa mga na-encounter kong circuit na iba, parang masyadong mataas pa yung input voltage ng mga 78, 79 regulators. Tapos i-convert niya sa 12. Parang mataas. So kaya nasusukat natin kanina doon nasa 30 plus yung isa. Kasi nga yung single diode niya ay nasa 30 volts. So gagawin natin yung 15-15 kalahati para hindi naman gaano di baling resistor lang ang bumigay kaysa naman yung single diode. Pero lilinisin muna natin yung
area na yan, ilinisan natin yung area na yan. Tapos, saka natin ibabalik yung mga pyesa na yan. Itong dalawa, ito, palit na to. Yan mga boss, dalawang resistor na. Dito na natin ilagay sa likod para mas matibay. Dinikitan ko na rin yan. Yan. Susubukan na lang natin ngayon kung magkakaroon na ng supply dito. Tapos yung output niya, kung 12 volts, ito yung ito yung output niya sa isa. Tapos, asa na ba yung output ng isa? Dito na tayo magtatap na lang siguro. Ayan. Dito tayo magtatap. Tapos yung pinaka-grounding yan ay saan ba? Ito. Dito. Okay. I-prepare ko lang yung tester. Tsaka yung saksakan. Ayan, medyo malayo, no? Isub-usub natin yan. Gamit tayo ng analog. So, naka-ohm siya. Kabit natin muna tong. At itong parang masusunog na rin, no? Sa init. Okay, power on natin. Yun, ang buhok ko ito tumatama sa Ayan. Try natin dito. Dito na tayo mag-check. So yan, anong nangyari dito sa tester natin? So wala naman. So far, wala namang umusok. Ay, ano po tester ko? Naglolo ko. Oh. Naka-DC tayo tapos Nako. Sira na yung tester ko ata mga boss. Umaaray na. Ayan. So ground natin to. Ground tapos natin 30, 31. Tapos tingnan natin dito sa output 15, 14. So umiinit talaga to kasi tapping resistor siya. Pero normal na yung supply niya dito 30, 31. Okay. So next dyan ay ititesting na natin to kung may audio. Kukuha lang ako ng speaker mga boss na pan-testing dito. Kahit subwoofer na maliit siguro para matesting natin to. So balikan ko kayo mga boss. Nagkabit tayo ng input, volume nakababa. Ito yung speaker, volume natin. Ito yung pinaka-volume niya. Yan, tapos ito yung sa frequency ata. So yung speaker natin, ayan. Ay, nawawala. May problema pa tong pitan. Ewan ko lang kung rinig nyo dyan. Ay, nakasum tayo. Yan. Lumalagapak na yung speaker ko. So may problema din tong potentiometer, palitan ko na lang. Tapos ayos na to. Sa woofer kasi to kaya ganyan yung tunog niya. Walang boses. Volume natin dito. Tapos itong speaker natin ay maliit lang at saka manipis lang yung kaha. Kaya hindi talaga siya pang bass. Yan. Hindi kinakaya. So palitan na lang natin ang potentiometer. Tapos okay na siguro to. Yan na mga boss, ayan, malakas na oh. Yan. Hindi na natin may isagad yung
Yan, nasagad na natin, oh. Ulyong. Lumalagapak na kasi maliit lang yung kaha. So nangyari dito, ayan na yung ginawa natin. So ito, yung dito sa 5K kasi na mono lang yung meron ako. Pero ito naman yung kasi yung pangalawa niya ay wala na. Kumbaga grounding na lahat. So kinuha ko lang yung good na part ng ano kinalas natin. Tapos sinalpak natin yan. Tapos sinugtungan natin ng ano. Ayos na. Pwede na nating ikabit. Tapos i-chat ko na lang yung may-ari.